Narinig nyo na ba ang kasabihan na kung magdaragdag lamang tayo ng isang maliit na patak sa ating baso, gagaan ang pakiramdam ng ating katawan, tila mabubuksan ang mga barado ugat at magkakaroon ng pagkakataong mabalik ang kumpiyansa ng isang lalaki na akala natin ay nawala na? Sa puntong ito, alam kong marami sa inyo ang mapapangiti at magsasabing mahirap itong paniwalaan. Maaring isipin ninyo na ito ay isang malaking eksaherasyon lamang. Sa loob ng mahabang panahon, ang itinuro sa atin ay masama ang alak sa kalusugan. Lalo na paglampas ng edad na 50, humihina ang ating atay, madaling tumaas ang presyon ng dugo, nagiging mahirap kontrolin ang asukal sa katawan, at nagiging mabuway ang ating pagtulog. Kung gayon, paano ngang isang baso ay maiuugnay sa pagbabalik ng lakas at sigla? Nais kong simulan ang usapang ito ng may malinaw na paninindigan. Hindi ako narito para mangako ng himala, at lalong hindi para himukin kayong maglasing. Hindi ko rin sasabihin na ang isang patak ay sapat na para gamutin ang mga seryosong problema sa pagkalalaki o para gawing muling mukhang binata ang isang 70 anyos sa isang iglap. Ang mga ganoong pangako, bagamat kaakit-akit pakinggan, ay nagdadala lamang ng maling akala at hindi makatotohanang pag-asa. Ang nais kong ibahagi sa inyo ay isang kakaibang pananaw. Kung kayo ay may nakagawian pa rin makipag-inuman sa inyong mga kaibigan, o paminsan-minsan ay umiinom ng kaunti para ma-relax ang katawan, pag-aralan natin kung paano ito gagawin sa paraang hindi masyadong bibigay ang katawan, hindi mapuwerza ang mga ugat, at mapoprotektahan ang inyong pangkalahatang kalusugan. Kapag malusog ang galoy ng dugo sa ating mga ugat, natural na susunod ang pagbuti ng maraming bagay. Kasama na rito ang inyong kumpiyansa bilang lalaki at ang kalidad ng inyong pagsasama bilang mag-asawa. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Jaime. Matagal na akong nagtatrabaho sa larangan ng urology at kalusugan ng mga kalalakihan. Sa aking klinika, madalas kong makita ang mga Pilipinong nasa edad 50 pataas na may dalawang pangunahing alalahanin. Una, ang mga sakit na may kaugnayan sa ugat, gaya ng high blood, diabetes, mataas na kolesterol, o ang simpleng pakiramdam na laging pagod, mabigat ang katawan, nanlalamig ang mga kamay at paa, at hirap makatulog. Ang ikalawang alalahanin ay ang bagay na mahirap pag-usapan ng mga lalaki. Ang panghihina ng kakayahan sa pakikipantalik, kawalan ng gana, o ang pagnanais na naroon pero tila hindi sumusunod ang katawan. Marami ang nag-aakala na magkaiba ang dalawang problemang ito. Ngunit sa katotohanan, mas magkadugtong sila kaysa sa inyong iniisip. Ang kalusugan ng inyong mga ugat ang pundasyon ng inyong lakas. Kapag mas malambot at mas maayos ang daloy ng dugo sa mga ugat, mas madali ang reaksyon ng ating katawan. Sa kabilang banda, kapag tumitigas at nagbabara ang mga ugat, kahit anong naisin ng ating isip, hindi ito maipahayag ng maayos ng ating katawan. Nauunawaan ko kung may halong kuryosidad at duda kayo habang nanonood. Marahil ay napakarami na ninyong narinig na mga patalastas tungkol sa mahiwagang gamot na magpapalakas sa inyo agad sa isang inuman lang. Ngunit ang katawan ng tao ay hindi parang switch ng ilaw na isang pindot lang ay gagana na. Ang ating katawan ay parang isang ilog. Kapag naipon ang putik at buhangin sa daluyan, kailangan ng panahon para linisin ito upang muling umagos ng maayos ang tubig. Ganoon din ang ating mga ugat. Kailangan ng tuloy-tuloy na pag-aalaga sa pagkain, ehersisyo, tulog, pamamahala ng stress, at maging sa ating nakagawiang pag-inom. Ang tinutukoy kong isang patak ng fermentation o fermented food, kung uunawain ng tama, ay maliit na bahagi lamang ng mas malaking larawan ng kalusugan. Ngunit kung minsan, ang maliit na elementong iyon ang nagiging mitya para mabago ang inyong gawe, na nagreresulta sa pagbawas ng bigat na dinaranas ng inyong katawan sa tuwing kayo ay hahawak ng baso. Bilang mga Pilipino, alam ko na ang pag-inom ay hindi lang tungkol sa alak. Ito ay bahagi ng ating kultura. Ang inuman ay paraan ng pagpapatibay ng samahan, pagtanggal ng pagod pagkatapos ng isang mahabang araw, o simpleng paraan para mapainit ang katawan habang kasama ang pamilya sa hapunan. Ang pagsasabi na itigil na ito ng tuluyan ay madalas na hindi madaling gawin, lalo na sa mga taong dekada na itong kinagawian. Ngunit sa pagitan ng pag-inom ng sobra at ng ganap na pagtigil,
mayroong pangatlong landas. Ito ay ang pag-inom ng mas kaunti sa tamang paraan at ng may sapat na kamalayan upang mabawasan ang panganib at mapangalagaan ang ating mga ugat. Naalala ko ang isa sa aking mga pasyente. Tawagin natin siyang Mang Berting. Siya ay 71 anyos, napakadisiplinado sa buhay, at hindi naman siya yung pipo na naglalasing ng husto. Tuwing gabi, umiinom lang siya ng 2 maliliit na shot bilang reward sa kanyang sarili pagkatapos sa maghapong trabaho. Ngunit isang araw, may sinabi siya sa akin na napakalungkot. "Dok, masarap sa pakiramdam habang umiinom. Pero kinaumagahan, napakabigat ng katawan ko, mabilis ang tibok ng puso ko, at madali akong mairita. At ang pagsasama namin ni Mrs., matagal nang nawala ang sigla." Akala ni Mang Berting ay dahil lang ito sa kanyang edad. Inisip niya na sa edad na 70, normal lang ang ganoon. Ngunit ang suriin namin ng mabuti, hindi pala matatag ang kanyang presyon. Medyo mataas ang taba sa dugo, at ang kanyang mga ugat ay napapakita ng mga senyales na mas matanda pa kaysa sa kanyang tunay na edad. Hindi ko sinabi kay Mang Berting na itigil mo agad ang pag-inom ngayon din. Alam ko na kung iyon ang sasabihin ko, tatamo lang siya sa harap ko. Pero pag uwi sa bahay ay babalik din sa dati. Ang pinili ko ay ibang paraan. Sinabi ko sa kanya, "Kung gusto nyo pang uminom ng may limitasyon, baguhin natin ang paraan para hindi mabigla ang inyong katawan." Pinayuhan ko siyang bawasan ang dami, uminom ng dahan-dahan, uminom lamang pagkatapos kumain, at subukan ang napakaliit na bahagi ng fermented products na pamilyar sa atin sa paraang hiyang sa kanyang katawan. Sa ganitong paraan, hindi masyadong magbabago ang lasa, ngunit mababawasan ang pakiramdam ng pagkabigat ng katawan. Binigyang diin ko sa kanya na hindi ito gamot at hindi nito mapapalitan ang anumang medikal na atensyon. Isa lamang itong maliit at suportang gawi. Lalo na kung may dati ng sakit o may iniinom na maintenance, kailangang bantayan ang reaksyon ng katawan. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik si Mang Berting. Hindi ko malilimutan ang sinabi niya. "Hindi ko masasabing gumaling na agad ang lahat, pero ang gaan ng katawan ko. Hindi na ako masyadong malikot matulog, at higit sa lahat, bumalik ang tiwala ko sa sarili. Nagsimula na uli akong maglakad-lakad, at mas seryoso na akong mag-ingat sa kinakain ko. Dahil nagbago ako, mas naging relax din si Mrs. at gumaan ang kapaligiran sa bahay." Nakikita niyo ba? Kung minsan, ang mahalagang pagbabago ay hindi lang makikita sa mga resulta ng lab test, kundi sa pagkakaroon muli ng motibasyon ng isang lalaki na alagaan ang kanyang sarili. Kapag nagsimula kayong magbigay pansin sa inyong mga ugat, pagtulog, timbang at stress, ang inyong lakas sa pakikipagtalik ay magkakaroon din ng pagkakataong manumbalik sa paglipas ng panahon. Nais kong maunawaan ninyo ang isang mahalagang punto. Ang lakas ng pagkalalaki ay hindi swertehan. Ito ay bunga ng maayos na daloy ng dugo, maayos na sistema ng nerbiyos, sapat na hormones, kaisipan, at pangkalahatang kalusugan. Sa lahat ng ito, napakahalaga ng daloy ng dugo. Kapag may pagpukaw, stimulation, kailangang magpadala ang katawan ng sapat na lakas ng dugo sa bahagi ng ari, upang mabuo at mapanatili ang tigas. Ngunit kapag makitid na ang mga ugat dahil sa atherosclerosis, o nawala na ng elastisidad ang mga ugat dahil sa edad, o malapot ang dugo dahil sa kolesterol, asukal, paninigarilyo at kawalan ng ehersisyo, hindi naaagos ang dugo gaya ng dati. Ang resulta? Mahinang reaksyon, mabilis na paglambot, o yung pakiramdam na minsan ay gumagana, minsan ay hindi. Maraming lalaki ang nag-iisip na bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit sa katotohanan, ito ay senyales na kailangang muling suriin ang kalusugan ng inyong mga ugat. Isa pang bagay na madali ninyong mapapansin sa inyong sarili. Noong bata pa kayo, kahit uminom kayo ng kaunti, namumula lang ang mukha nyo, umiinit ang katawan, at mas nagiging madaldal. Pero paglipas ng edad 50, kahit parehong dami lang ang inumin nyo, kinaumagahan ay tila lantang gulay kayo, mabigat ang ulo, mabilis ang tibok ng puso, putol-putol ang tulog, tuyo ang bibig, at matamlay ang pakiramdam. Maaaring isipin ninyo na nalasing lang kayo, pero iyon ay panlabas lamang. Sa loob,
Ang inyong mga nerbiyos at ugat ay hindi na kayang makayanan ang alak gaya ng dati. Ang alak ay pansamantalang nagpapalawak ng mga ugat, ngunit nagdudulot din ito ng dehydration, nakakaapekto sa tibok ng puso at sumisira sa kalidad ng tulog. Kung mauulit ito ng madalas, masisira ang inyong mga ugat sa katagalan. Kaya kung nakagawian ninyong uminom, huwag lang itanong kung lasing na ba ako, kundi itanong din kung kumusta ang reaksyon ng katawan ko. Ano ang lagay ng aking mga ugat? Nasira ba ang tulog ko? Ano nga ba itong tinutukoy kong isang patak ng fermentation? Sasabihin ko sa inyo ng buong katapatan, hindi ito isang mahiwagang sikreto o kakaibang chemical. Matatagpuan ito sa mga fermented foods na pamilyar na sa atin at matagal nang ginagamit sa buong mundo. Halimbawa na lamang ang black garlic, fermented na bawang, fermented na sibuyas, o mga dekalidad na suka gaya ng apple cider vinegar o black vinegar. Hindi sila gamot sa sakit, ngunit kung gagamitin sa tamang paraan at dami kasama ang malusog na pamumuhay, may mga sangkap sila na makakatulong sa metabolismo at daloy ng dugo. Ang black garlic ay madalas banggitin dahil ang proseso ng fermentation ay ginagawang mas madaling maabsorb ng katawan ang mga sustansya nito at mayaman ito sa antioxidants. Ang suka naman, kung tunay at dekalidad, ay may mga organic acids na nakakatulong sa panunaw at metabolismo para sa ilang tao. Ang sibuyas naman ay kilala sa taglay nitong natural antioxidants. Ang mahalaga ay ang katamtaman at tamang paraan. Kung mahina ang inyong tiyan at napadami ang suka, o kung pinagsabay-sabay ang maraming bagay, baka mas sumama pa ang inyong pakiramdam. Kapag sinabi kong isang patak, idinidiin ko na hindi kailangang marami. Hindi dahil marami ay mas mabuti na. Kung nais ninyong subukan, magsimula sa napakaliit na dami para hindi magbago ang lasa ng inumin at hindi mairita ang inyong tiyan. Ngunit uulitin ko, kung kayo ay may malalang ulcer, GERD, umiinom ng blood thinners, may mataas na dosis ng gamot sa high blood, o may sakit sa atay at bato, huwag itong subukan ng basta-basta. Kumonsulta muna sa inyong doktor. Ang kalusugan sa edad 50 pataas ay nangangailangan ng pag-iingat. Maaari itanong ninyo, Dok, paano ba ang tamang paraan ng pag-inom? Sasabihin ko sa inyo sa paraang pinakamadaling gawin sa araw-araw. Kung iinom kayo, pumili ng araw na maayos ang pakiramdam ng katawan. Huwag uminom kung puyat, kung sobrang stress, at higit sa lahat, huwag na huwag uminom ng walang laman ang tiyan. Kumain muna. Mas mabuti kung ang hapunan ay may protina, gulay, at kaunting healthy fats. Kapag magsasali ng alak, limitahan lang ang dami at huwag makisabay sa bilis ng iba. Maari kayong magdagdag ng napakaliit na bahagi ng hiyang sa inyong fermented food at haluin ito ng bahagya. Maaring mas lumambot ang lasa nito, at kung hiyang kayo, baka mas gumaan ang pakiramdam nyo kinaumagahan. Pero kung makaramdam ng hapdi sa tiyan, mabilis na tibok ng puso, o mas lalong hindi makatulog, ibig sabihin ay hindi ito hiyang sa inyo at dapat itigil. Nais kong linawin ang isang bagay. Ang alak ay maaring magbigay ng pansamantalang pakiramdam ng high. Pero sa kabuuan, habang mas marami kayo iniinom, mas lalong humihina ang inyong kakayahang sexual. Sinasabi ng ibang lalaki na mas lumalakas sila pag uminom. Pero sa totoo lang, baka guni-guni lang yon dahil nabawasan ang kanilang hiya o stress. Sa antas ng katawan, ang sobrang alak ay nagpapababa ng kalidad ng tulog, nakakabawas ng testosterone, nagpapadami ng taba sa tiyan, at nagdudulot ng pamamaga sa mga ugat. Kaya kung ang layunin ninyo ay maging mas malusog at mapanatili ang lakas ng matagal, ang susi ay bawasan ang alak at panatilihin ang mabuting gawi sa buhay. Ang isang patak ay paraan lang para maging mas maingat kayo sa pag-inom, hindi paraan para uminom ng mas marami. Para sa mga nangangailangan ng konkretong halimbawa, tandaan na ito ay bilang gabay lamang at hindi reseta ng doktor. Sa inyong baso, maaari ninyong subukan ang napakaliit na bahagi ng fermented vinegar o anumang fermented extract na alam ninyong hindi kayo allergic at nakasanayan na ninyo. Hindi kailangang matapang ang timpla.
At sa mga may sensitibong tiyan, mas mabuting isama ang mga fermented foods na ito sa inyong pagkain kaysa ilagay sa baso. Halimbawa, kumain ng kaunting fermented garlic pagkatapos maghapunan o gumamit ng suka bilang sausawan o sangkap sa ulam. Hindi kailangang laging sa alak ito ihalo para makatulong. Ang mahalaga ay ang pagpasok ng mga sustansyang ito sa inyong katawan sa ligtas na paraan, habang binabawasan ang masamang epekto ng alak sa pamamagitan ng pag-inom ng kaunti, dahan-dahan, at pagkatapos kumain. Alam ko ang tanong na nasa puso ng marami. Lampas 70 na ako, may pag-asa pa ba? Sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. May mga gumagaling ng husto, may mga bumubuti ng kaunti, at mayroon ding halos walang pagbabago. Iba-iba kasi ang lagay ng ating mga ugat, nerbiyos, hormones, at mga dati ng sakit. Ang edad ay hindi pader na hindi kayang lampasan, ngunit ito ay senyales na kailangan nating maging mas matiyaga at makatotohanan. Kung hindi pa masyadong matigas ang mga ugat, kung maayos ang asukal at presyon, kung babawasan ang sigarilyo at alak, kung maglalakad-lakad ng madalas at aayusin ang tulog, malaki ang tsansa na bumuti ang inyong lakas. Pero kung ang inaasahan ninyo ay, na yung gabi ginawa, bukas malakas na. Bibigyan nyo lang ang inyong sarili ng pressure at madidismaya lang kayo. Naaalala ko ang isa pang pasyente, si Mang Jose. Siya ay 70 anyos. Pagkatapos magretiro, ang tanging libangan niya ay ang uminom ng 2 o 3 baso ng alak habang nanonood ng balita bago matulog. Sabi niya sa akin nang may buntong hininga, "Dok, parang tapos na ang buhay namin ni Mrs." Nang tinanong ko siya ng mas malalim, nalaman ko na hindi lang siya nalulungkot dahil sa usaping sexual, kundi dahil parang lumalayo na ang loob nila sa isa't isa. Naging matipid siya sa salita at ang asawa niya ay bihira na ring gumiti. Hindi ko rin siya pinatigil agad sa pag-inom. Sa halip, iminungkahi ko ang mga maliliit na pagbabago. Bawasan ng alak. Uminom ng dahan-dahan. Huwag uminom ng gutom. Maglakad ng 30 minuto araw-araw. Subukan ang pelvic floor exercises, Kegels. At kumain ng mga pagkain mabuti sa ugat. Ginamit niya rin ang paraan ng fermented food sa maliit na dami bilang paalala sa kanyang sarili na kailangan mag-ingat at magdisiplina. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik siya na may ibang aura. Sabi niya, "Mas maayos ang tulog ko, magaan ang katawan ko, hindi na ako madaling magalit ng walang dahilan, at mas nakakapag-usap na kami ni Mrs." Nakikita niyo? Ang mga mahahalagang pagbabago ay madalas na nagsisimula bago pa man makarating sa loob ng kwarto. Kapag gumuti ang tulog at nabawasan ng stress, susunod na ang gana at lakas. At higit sa lahat, bumabalik ang kumpiyansa ng isang lalaki, ang kumpiyansang nagbabago sa inyong pananalita, sa inyong tingin, at sa inyong paglakad. Dito madalas nagsisimula ang pagbabalik ng tamis sa pagsasama ng mag-asawa. Ngayon, sasagutin ko ang mga madalas itanong sa akin sa paraang tila nag-uusap lang tayo. Una, hindi ba mahirap inumin? Kung napakaliit na dami lang ang gagamitin, hindi naman masyadong magbabago ang lasa ng inumin. Pero kung hindi nyo gusto ang amoy o lasa, huwag pilitin. May mga hiyang sa suka. May mga sapat na ang kumain ng fermented garlic sa gabi. Ang layunin ay hanapin ang hiyang sa inyo, hindi ang pahirapan ng sarili. Pangalawa, gaano katagal bago makita ang epekto? Sinasabi ko sa kanila, kung babaguhin nyo lang ang isang maliit na bagay pero tuloy pa rin sa paglalasing, puyat at walang ehersisyo, huwag kayong umasa ng himala. Pero kung babaguhin nyo ang buong pamumuhay, sa loob ng ilang linggo ay mararamdaman nyo na ang gaan ng katawan at masarap na tulog. Ang pagbabago sa lakas ng pagkalalaki ay madalas na nangangailangan ng mas mahabang panahon, maaring 1 hanggang 3 buwan o higit pa. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging consistent sa ligtas at makatotohanang paraan. Pangatlo, pwede bang gawin ito araw-araw? Pagdating sa alak, hindi ko inirerekomenda ang pag-inom araw-araw. Ang katawan ng may edad 50 pataas ay kailangan ng oras para makabawi. Ang fermented foods ay pwedeng isama sa pang-araw-araw na pagkain sa tamang dami. Pero huwag isiping mas marami, mas mabuti. Kailangan ng balanse. At tandaan,
Laging unahin ang kaligtasan. Nais kong pag-usapan ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa isang patak. Ito ay ang nutrisyon at ehersisyo. Kung nakatutok lang kayo sa baso at nakakalimutan ang tamang pagkain at pag-aalaga, mali ang inyong direksyon. Ang inyong mga ugat ay pinalalakas ng pagkain kinakain nyo araw-araw at nililinis ng inyong paggalaw at pagtulog. May mga pagkain pamilyar sa ating mga Pilipino na napakabuti sa kalusugan ng lalaki. Talaba, salmon, o isdang mayaman sa omega-3, mga halamang dagat gaya ng miyok o damong dagat, mga madidilim na berdeng gulay, bawang, sibuyas, at mga mani. Ang talaba ay mayaman sa zinc na mahalaga sa testosterone at kalusugan ng punla. Ngunit tandaan, ang talaba ay hindi gamot at kailangang malinis ang pagkakahanda nito. Ang salmon at isda ay tumutulong sa kalusugan ng puso. Ang bawang at sibuyas, kung laging kasama sa pagkain, ay may antioxidants na tumutulong sa mga ugat. Ang mga mani gaya ng almond at walnut ay may healthy fats na nagpoprotekta sa mga ugat. At ang mga gulay gaya ng spinach ay may mga natural na sangkap na tumutulong sa daloy ng dugo. Kapag ganito ang inyong pagkain, magiging mas matatag ang inyong asukal at taba sa dugo. At ang malusog na ugat ang magsisilbing pundasyon ng inyong lakas. Pagdating sa ehersisyo, alam kong marami ang magsasabing, tinatamad na ako o masakit na ang tuhod ko. Ngunit ang ehersisyo ay hindi kailangang pagbuhat ng mabigat o pagtakbo ng mabilis. Ang pinakamabisa at pinakaligtas para sa inyo ay ang mabilis na paglalakad. Kahit 30 minuto lang, 5 beses sa isang linggo, malaki na ang itutulong nyo sa inyong puso at daloy ng dugo. Kung masakit ang tuhod, pwedeng hati-hatiin. 10 minuto sa umaga, 10 sa hapon, at 10 sa gabi. Ang mahalaga ay ang pagpapatuloy. Bukod sa paglalakad, may isa pang ehersisyo na madalas ikahiya ng mga lalaki pero napaka-epektibo. Ang pelvic floor exercise o Kegels para sa mga lalaki. Ang mga muscle na ito ang may kinalaman sa kontrol at tagal sa pakikipagtalik. Magagawa nyo ito kahit saan nang walang nakakaalam. Isipin nyo lang na pinipigilan nyo ang pag-ihi. Yung muscle na ginagamit doon, iyon ang kailangang sanayin. Higpitan ng bahagya. Pigilan ng ilang segundo at pakawalan. Gawin ito ng tuloy-tuloy araw-araw at sa katagalan ay mararamdaman nyo ang pagkakaiba sa pakiramdam at kontrol sa ibaba. Isa pang problema sa mga edad 50 pataas ay ang beer belly o bilbil. Ang taba sa tiyan ay hindi lang isyu ng hitsura. May kinalaman ito sa inyong hormones. Kapag lumalaki ang tiyan, bumababa ang testosterone at tumataas ang pamamaga sa katawan. Kaya ang pagbabawas sa asukal at pritong pagkain at paggawa ng kaunting abdominal exercises ay makakatulong ng malaki. Hindi kailangang biglaan. Ang mahalaga ay pakonti-konting pagbabago. At huwag kalimutan ang pinakaimportante, ang tulog at pag-iwas sa stress. Kahit gaano kaayos ang pagkain at hersisyo nyo, kung laging puyat o puno ng alalahanin ang isip, laging on ang inyong stress response na nagpapatigas sa mga ugat at nagpapabilis ng tibok ng puso na siyang pamatay sa gana. Ang alak ay parang nakakatulong matulog agad, pero sa totoo lang, sinisira nito ang kalidad ng inyong pahinga. Kaya kung gusto nyo talagang lumakas, tingnan nyo ang inyong oras ng tulog. Bago matulog, huminga ng malalim ng 5 minuto. Sa maliit na gawin na yon, kumakalma ang inyong sistema at nagkakaroon ng pagkakataong makabawi ang inyong katawan. Mga kaibigan, sa puntong ito, nais kong magsalita na mula sa puso. Ang kalusugan ng pagkalalaki ay hindi lang tungkol sa malakas o mahina. Ito ay salamin ng inyong pangkalahatang kalusugan, lalo na ng inyong mga ugat at pamumuhay. Kapag naramdaman ninyong humihina kayo, huwag masyadong mahiya o mawala ng pag-asa. Huwag din agad tumakbo sa mga mahiwagang gamot. Ituring nyo itong senyales mula sa inyong katawan na kailangan nyo ng mag-ingat muli. Ipacheck ang presyon, asukal at kolesterol. Tingnan ang inyong baywang, tulog at ehersisyo. Kung kailangan, huwag mag-atubiling magpatingin sa doktor. Ang panghihina ng pagkalalaki ay madalas na maagang babala ng sakit sa puso,
dahil ang mga ugat sa ari ay mas maliliit at mas sensitibo kaysa sa mga ugat sa puso. Kung titingnan nyo ito sa ganitong paraan, hindi ito nakakahiya. Ito ay pagkakataon para maiwasan ang mas malalang sakit sa hinaharap. Kung bubuod ko ang kwento tungkol sa isang patak sa baso sa isang pangungusap, ito ang tunay na mensahe. Hindi nyo kailangang pahirapan ang inyong sarili ng sobra, pero kailangan nyo ng kamalayan. Kung iinom pa rin, uminom ng mas kaunti at mas matalino. Unahin ang kalusugan ng mga ugat sa pamamagitan ng pagkain at ehersisyo. Gamitin ang mga fermented foods sa paraang tama at hiyang sa inyo. At higit sa lahat, huwag maniwala sa anumang paraan bilang isang siguradong pangako. Ang inyong katawan ay nangangailangan ng oras, tiyaga, at higit sa lahat, ang pagiging mabait ninyo sa inyong sarili. Nais kong iwan ang mensaheng ito sa mga Pilipinong nasa edad 50 pataas na tahimik na nagtitiis sa pressure na tila hindi na gaya ng dati. Hindi kayo nag-iisa. Ang pagtanda ay hindi katapusan. Ang edad na 50, 60 o 70 ay panahon para sa mas malalim na pamumuhay, mas tahimik na isipan, at mas maayos na pag-aalaga sa sarili. Ang mga maliliit na pagbabago ngayon, paglalakad, pagkain ng mas kaunting asin at asukal, mas maagang pagtulog, pagbabawas ng alak, at pag-ehersisyo, ay magdadala ng malaking pagkakaiba pagkalipas ng ilang buwan. Ang pagbabagong ito ay hindi maingay, pero ito ay pangmatagalan. At kapag naging mas malusog kayo, hindi lang ang lakas ng pagkalalaki ang babalik, kundi pati na rin ang sigla ng buhay, ang ngiti ng pamilya, at ang inyong danggal. Kung gusto nyo, magsimula na tayo ngayong gabi sa mga simpleng bagay. Maglakad ng 15 minuto pagkatapos maghapunan, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng mas maaga ng 30 minuto. Kung iinom kayo, tandaan ang mga panuntunan. Uminom ng kaunti, pagkatapos kumain, dahan-dahan, at huwag gawing dahilan ang anumang paraan para uminom ng mas marami. Pakinggan ang inyong katawan, at kung may dati ng sakit, magtanong muna sa doktor bago sumubok ng kahit ano. Sana ay hindi lang isang patak ang maalala nyo pagkatapos nito, kundi ang mas mahalagang katotohanan. Kapag malusog ang ugat, malusog ang lalaki. At ang isang malusog na lalaki ay hindi yung laging may gustong patunayan, kundi yung nag-aalaga sa sarili para makasama pa ang pamilya ng matagal, namumuhay ng masaya at may kumpiyansa. Kung tunay ninyong nais ang pagbabago, iwanan ang isang pangako sa comment. Magsisimula na ako ngayong araw. Kahit isang pangungusap lang, isa itong pangako sa inyong sarili. At naniniwala ako, sa inyong pagsisimula, dahan-dahan, ngunit tiyak na sasagutin kayo ng inyong katawan ng may pasasalamat.